Dominant Protector. Credit to the author. 5991600. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maingat na tinanggap ito ni Zio gamit ang dalawang kamay at muling yumuko upang magpasalamat. Pagkatapos ay naiinip niyang binuksan ang bote ng jade at ibinuhos ang gamot para sa paggaling sa kanyang palad. Agad na kumalat ang isang mabangong halimuyak ng tableta, at lahat ay nakaramdam ng kakaibang sigla. Makikita na ang gamot na ito ay talagang kahanga-hanga. Isang top grade na gamot para sa paggaling. Top grade na gamot para sa paggaling. Sigaw ni Zio nang may labis na tuwa. Alam niyang tanging top grade na gamot para sa paggaling ang makakapagligtas kay Zaiden. Kahit top grade pa ang gamot na ito, hindi nito kayang gamutin si Zaiden. Kahit na mayroon pa silang mga materyales, wala silang sapat na oras para gumawa ng isa pang batch ng mga tableta para kina Terence at Ramlee. Ito na lang ang kanilang pagkakataon. Naawa ang langit sa kanila, at nakagawa sila ng Supreme Grade Recovery Pill ng sabay-sabay. Matanda, bilasan mo ang pagkain ng tableta. Huwag mo nang isipin yan kung gusto mo nang tumigil agad. Wala nang ibang pakialam si Zio. Mabilis niyang inilagay ang tableta sa bibig ni Zaiden at hinimok itong kainin agad. Ikaw na batang to, puro tamad lang ang alam mo. Hindi mo talaga maintindihan ang mga kalokohan ko. Pabirong saway ni Zaiden at ikinuyom ang mga kamao kina Ramlee at Terence para pasalamatan sila, aalalahanan ko ang kabaitan ninyo. Kung kailangan ninyo ng tulong ko sa hinaharap, hindi ako mag-aatubiling tulungan kayo. Sabi ni Zaiden. Tio Lee, hindi mo kailangang maging magalang. Uminom ka agad ng gamot para sa paggaling, at pagkatapos ay hayaan mong suriin ni Master Ram ang kondisyon ng iyong mga pinsala. Gusto ring malaman ni Terence kung ang top grade na gamot na ito para sa paggaling ay kayang gamutin si Zaiden. Kung hindi pa rin ito kaya, kailangan niyang subukan ang sarili niyang purong chi. Tumango si Zaiden at inabot ang kamay ni Zio para kunin ang gamot sa paggaling. Diretso niya itong inihagi sa bibig niya. Isang malamig na hininga ang agad na kumawala, dumaloy sa lalamunan niya at sa tiyan niya. Pagkatapos, tulad ng isang tahimik na ulan sa tagsibol, mabilis nitong binasa ang lahat ng meridian niya at binawi ang apoy na espiritual na kapangyarihan na nawala sa kontrol. Ang ibabaw ng kanyang katawan ay bumabawi rin sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ang dating tuyot at basag na balat ay unti-unting nagsara at gumaling, hindi man lang nag-iwan ng peklat. Bukod dito, mabilis nitong naibalik ang elastisidad at kinang nito. Ang ganitong uri ng epekto ay lampas sa imahinasyon, at talagang napapahanga ang mga taong nakakita nito. Maya-maya, napabuga si Zaiden ng malabong hangin at gulat na tiningnan ang kanyang mga kamay. Hindi ka panipaniwala. Gumaling na talaga siya ng tuluyan. Hindi lang ang mga pinsalang natamo niya, kundi pati na rin ang mga luma at nakatagong pinsala noon ay gumaling na ng tuluyan. Panginoon Lizao, Pamangkin Linford, ako, si Zaiden, ay hinding-hindi ko malilimutan ang kabaitan ng pagliligtas sa aking buhay. Tio Lee, hindi mo kailangang maging magalang. Ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Hindi ka ba komportable ngayon? Nang makitang gusto ng gumaling ni Zaiden, nakahinga ng maluwag si Terence. Pagkatapos ay tiningnan niya si Ramlee, sinenyasan itong tingnan si Zaiden. Maestro ng isla, Lee, mas mataas ang kakayahan ni Terence sa medisina kaysa sa akin. Mas ligtas sana para sa iyo kung matutulungan kanyang suriin. Walang pakialam na itinuro ni Ram si Terence. Hindi niya alam kung papuri ba iyon o sarkasmo, pero pakiramdam ni Terence ay labis pa ring nalulungkot ang kakaibang babaeng ito at gusto siyang ipahiya sa ganitong paraan. Mabuti na lang at hindi pamilyar ang mga tao rito kay Ramlee. Alam ni Dojen na hindi siya tinanggap ni Terence, kaya hindi niya sila sinundan papasok. Tanging si Terence lang ang nakakaalam tungkol sa abnormal na pag-uugali ni Ramlee. Kapatid na Linford, isa ka ring medical sage. Hindi ba't naitatago mo ng husto ang mga kakayahan mo? Isa pa, napakalakas din niya sa larangan ng alchemy. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging isang maalamat siyang figure tulad ng Diyos ng alchemy na si Zhang. Kamangha-mangha. Tinapik ni Zio ang balikat ni Terence sa gulat, at ang ekspresyon sa mukha ay nagsasabing, hindi ka mabuting kaibigan. Matagal mo na itong itinatago sa akin.
Hindi ako maihahalin tulad sa Diyos ng mga tableta at sa santong medikal. Masyadong mabait si Kuya Lee. Umiling si Terence habang nakangiti. Tiwala siyang maaabot niya ang antas ng isang cheapskate master sa hinaharap, o malalagpasan pa niya ito, ngunit hindi niya iyon masabi ngayon. Sino ang mag-aakala kung ano ang iisipin ni kung gagawin niya iyon? Kapatid na Linford, masyado kang mapagkumbaba. Kung alam lang ni Godzang ang tungkol sa isang henyo na katulad mo, baka siya pa ang magkusa na tanggapin ka bilang disipulo niya. Sa tingin mo ba tama ako, Master Ram? Matapos mawala ni Zio ang kanyang mga alalahanin, agad siyang bumalik sa kanyang karaniwang masayahin at prangka na sarili. Ngumiti siya habang nagsasalita, banayad na nagpapahiwatig kay Ram na icon-ecte si Terence at hikayatin itong sumali sa sekta ni Zhang Liju. Mula sa pananaw ni Zio, hanggat makukuha ni Terence ang gabay ni Zhang Liju, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang hanggan. Wala siyang magiging problema sa pagiging susunod na Divine Doctor o Dan God. Ang hindi niya alam ay disipulo na ni Zhang Liju si Terence, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito. Kalmado at walang emosyon ang ekspresyon ni Ram Lee. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Tutal, pangalawang beses pa lang naman nila ni Zio na opisyal na nagkita. Hindi angkop para sa kanya ang magsalita ng marami, kaya't hindi na lang niya ito napag-usapan. Ikinuyom ni Zayden ang kanyang mga kamay at ngumiti kay Terence, dahil isa kang medical master, halika at tingnan mo ako. Kahit na mas gugustuhin kong suriin ako ng isang magandang babae tulad ni Master Ram, at ubili akong gawin ito dahil pamangkin kita. Matanda, pwede bang huwag kang mahiye? Gusto ko pa ring lumabas at makipagkilala sa mga tao sa hinaharap. Tinakpin ni Zio ang kanyang mukha gamit ang isang kamay, at ang kanyang ekspresyon na hindi niya kayang tingnan ay agad na nagpatawa kay Ram Lee. Matapos gumaling ang pinsala ni Zayden, muling nagsimulang magreklamo sa isa't isa ang kakaibang mag-ama. Kung mamana mo ang kalahati ng kagwapuhan ng matandang ito, madali kang makakakilala ng mga tao saan ka man magpunta. Mapapahiya ka dahil hindi ka kasing gwapo ng matandang ito, at aagawin ko ang atensyon. Anak, makinig ka sa iyong ama, huwag mong ikumpara ang iyong kagwapuhan sa iyong ama, lalo mo lang pagdududahan ang iyong buhay. Itinuro ni Zayden si Zio at sinermonan ito ng mga taos-pusong salita. 2 beses na kumaibot ang sulok ng bibig ni Fire Phoenix. Wala siyang masabi sa mag-amang ito. Lumingon siya at nakita ang nakangiting ekspresyon ni Gusha habang pinapanood ang palabas. Bigla niyang inabot ang noo ng lalaking ito at pinitik ito. Bata, malaki ang potensyal mo, pero medyo kulang pa rin ang lakas mo. Interesado ka bang sumailalim sa espesyal na pagsasanay kasama ko para medyo mapabuti ang lakas mo? Ako. Gulat na gulat ang mukha ni Gusha. Itinuro niya ang sarili niyang ilong gamit ang daliri, hindi maintindihan kung bakit biglang gustong bigyan siya ng espesyal na pagsasanay ng Phoenix. Ang Fire Phoenix ay isang spirit beast, at si Gusha naman ay isang sea beast. Walang interaksyon sa pagitan nila, di ba? Ano ang saysay ng special training? Mas mabuti na rin na kumain at uminom siya kasama ang kanyang boss at madaling mag-level up nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano. Gusha, ang swerte mo at gustong gabayan ka ni Senior Fire Phoenix. Bilasan mo at pasalamatan mo si Senior, pagkatapos ay pumunta ka at mag-cultivate ng maayos. Huwag mong kalimutan na hindi mo pa natutupad ang mga kondisyon natin. Pinag-uusapan ni Terence ang tungkol sa kasunduan niya kay Gusha, hahayaan niya itong sumunod sa kanya pagkatapos ng panahon ng pagbubukas ng bundok. Ang lalaki ay nasa tuktok pa lamang ng yugto ng Profound, medyo malayo pa. 5,972. Handang ibahagi ng apoy na Phoenix ang kanyang kaalaman kay Gusha, malamang dahil ginawa ni Terence ang recovery pill. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, at walang gagabay kay Gusha. Bagamat magagamit ni Terence ang high-level Sea Beast Meat sa Jade Space para tulungan si Gusha na mag-level up, hindi ito magiging kasing pakinabang ng sa apoy na Phoenix. Sige, abalahin ko si Senior Fire Phoenix. Laging sinusunod ni Gusha ang mga sinasabi ng kanyang amo. Agad niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa Fire Phoenix. Zayden, nasa mabuting kalagayan ka na ngayon. Dadalhin ko na ang batang ito para mag-cultivate. Maaari na kayong magpatuloy sa pag-uusap. Si Phoenix na may apoy ay isa ring prangka na tao. Sumenyas siya kay Gusha at umalis. Sinamantala ni Terence ang pagkakataong ito para tingnan si Zayden.
Maliit na bagay lang ito at hindi naman problema para sa kanya. Tunay ngang mabisa ang gamot para sa paggaling. Ganap nang gumaling ang mga pinsala ni Zayden at mas maayos na ang kanyang kalagayan kaysa dati. Tio Lee, wala nang problema ngayon. Napakalusog mo na kaya mong pumatay ng isa pang halimaw sa dagat. Ngumiti si Terence habang binawi ang kanyang kamay, tapos na ang lahat, walang pinagsisisihan. Nang marinig ni Zio na maayos ang kalagayan ng kanyang ama, tuluyan siyang napanatag. Hindi na kailangang banggitin pa ang kanyang pasasalamat kina Terence at Ramlee. Aba, paano ko naman nakalimutan to? Biglang tinapik ni Zio ang noo niya at kinuha ang isang maliit na kahon ng jade para kay Terence. Kuya Linford, narinig kong gusto mo ang bagay na ito, kaya naisip kong bilhin ito para sa iyo. Iiwan ko na ito sa iyo ngayon. Tapos na ba ang subasta? Sandali na tumigil si Terence, saka naintindihan. Ang huling araw ng subasta ay dapat na ang araw pagkatapos matapos ang pag-agos ng mga halimaw sa dagat. Siya at si Ramlee ay abala sa paggawa ng mga elixir noon, kaya hindi sila nakadalo sa subasta. Iyon ang esensya. Sayang kung hindi ito mapapansin, pero nahulaan ni Terence kung ano ang ibinibigay sa kanya ni Zio, kaya hindi niya kinabog ang kanyang dibdib sa panghihinayang. Hindi niya alam kung ilang spiritual jade na ang nagastos niya sa huling 5 soul-quenching pills, pero nakuha naman niya ang spirit gathering branch, at malamang na nasa jade box na ito ang soul nurturing wood. Hindi plano ni Terence na bilangin ang mga spiritual jade para sa soul-quenching pills. Pagkabukas ng jade box, may laman ngang mahaba at manipis na piraso ng itim na kahoy sa loob. May mahinang liwanag na dumadaloy dito. Ang paghawak pa lang nito sa kanyang kamay ay nakapagparamdam na ng lubos na kaginhawahan sa kanyang primordial spirit. Hindi na niya kailangang magtanong pa para malaman kung ito nga ba ang tunay na kahoy na nagpapasigla ng kaluluwa. Kuya Lee, napakabait mo. Hindi ko matatanggihan ang Reg Along ito, kaya hindi magandang tanggihan. Natuwa si Terence na kumalat na ang balitang gusto niya ang puno ng pagpapalakas ng kaluluwa, kung hindi ay hindi niya ito napansin. Maliit na bagay lang yan. Ang nagawa ni Kuya Linford para sa pinakahilagang isla at sa aming pamilya Lee ay libu-libong beses na mas higit pa kaysa sa maliit na bagay na ito. Kaya, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Sige, aalis na ako ngayon. Matanda, bilasan mo at umalis ka na. Huwag kang maging masama sa paningin dito. Hinailan ni Zio si Zayden ng may paghamak. Hindi lang talaga maganda ang mga mata ng matanda. Hindi ba niya masabi na hindi niya kailangan ng mang-istorbo sa kanya? Para sa kanya, sumasabay lang si Terence sa agos at binabanggit ang usapin tungkol kay Zhang Liju bilang kanyang amo. Tumawa ng matamlay si Zayden. Sa unang pagkakataon, hindi niya pinabulaanan ang kanyang anak at mabilis na umalis. Pagkatapos makaalis ng lahat, biglang naging kakaiba ang atmosfera sa silid. Hindi alam ni Terence kung dahil ba iyon sa naalala niya ang nakaraang sitwasyon, ngunit unti-unti ring nagpakita ng kaunting pamumula ang malamig niyang mukha. Medyo nailang si Terence. Gusto niyang umalis kasama si Zio at ang iba pa, pero hindi siya basta-basta makakaalis bago niya malaman kung nasaan si Zhang Liju. May kinalaman ito sa kung majay gising ba sina Cheryl at ang iba pa o hindi. Kung gayon, little junior sister, sa tingin mo ba ay masasabi mo sa akin kung nasaan ang master? Maya-maya, pinilit ni Terence ang sarili na basagin ang nakakailang na kapaligiran. Hindi mo siya mahahanap kahit sabihin ko pa sa iyo. Nanlamig ang mukha ni Ramlee at napabuntong hininga, hindi sinagot ang tanong ni Terence. Kailangan mo munang sabihin sa akin bago ko malaman kung hindi mo talaga mahanap. Handa nang isugal ni Terence ang lahat, kailangan niyang makatanggap ng balita mula kay Zhang Liju ngayon, nasaan man siya. Kailangan niya itong hanapin at tanungin kung paano ililigtas si Cheryl at ang iba pa. Pumunta siya sa ibang eroplano. Kung sa tingin mo ay mahahanap mo siya, sige lang. Bumalik sa normal ang ekspresyon ni Ramlee. Umupo siya, nagsali ng tsaa, at dahan-dahang humigop nito ng elegante. Bakit pumunta sa ibang eroplano si Master? Little junior sister, hindi mo naman ako niloloko, di ba? Tumingin si Terence kay Ramlee nang may paghihinala. Hindi siya makapaniwala na nagkataon lang pala ang mga bagay-bagay. Malinaw na naunawaan ni Ramlee ang ibig niyang sabihin sa goop. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, hindi mahalaga kung maniwala ka sa akin o hindi. Sinabi ko na sa iyo.
Kung gayon, anong eroplano ang pinuntahan niya? Sa sekular na mundo ba o sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon? Ito lang ang dalawang lugar na alam ni Terence sa ngayon, wala siyang alam na ibang eroplano. Hindi ko rin talaga maintindihan, pero siguradong hindi ito isang maliit at sinaunang Jiangho. Tila isa itong lugar na tinatawag na transfer station. Hindi ko alam kung saan iyon, narinig mo na ba iyon? Na-curious din si Ramlee tungkol sa lugar, at hindi niya maiwasang magtanong kay Terence. Napangiti na lang si Terence ng mapait, walang masabi. Narinig na niya ang tungkol sa mga istasyon ng transportasyon dati, nasa buong mundo ang mga ito, pero tila wala itong kinalaman sa ibang mga eroplano. Little junior sister, alam mo ba kung bakit pumunta roon ang master? Gusto pang maghanap ni Terence ng mga pahiwatig mula rito, ngunit tila hindi niya namalayan na mas madali na pala niyang tinatawag si Ramlee na little junior sister. At tila sanay na si Ramlee na tinatawag siya ni Terence ng ganoon, wala naman siyang anumang pagtutol. Malabo kong narinig na dapat ay isang kaibigan ng amo ang humingi sa kanya ng tulong sa isang bagay. Tama, ang pangalan ng kaibigan niya ay Malcolm. Tumango si Ramlee nang may katiyakan, na nagpapahiwatig na tiyak na hindi siya nagkakamali. Nanlaki ang mga mata ni Terence sa hindi makapaniwala, hindi niya inaasahang makakarinig ng balita tungkol sa kanyang amo rito. Tila maganda rin ang relasyon ng kanyang amo sa kanyang mapang-ipong amo. Ibig sabihin, hindi dapat maging problema ang paggising kay Cheryl at sa iba pa. Ang problema lang ay hindi nila alam kung gaano katagal sila makakabalik mula sa istasyon ng transportasyon. Base sa karanasan ni Terence, imposibleng makabalik sila agad. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Nasa iyo kung mahahanap mo ito o hindi, pero ipinapayo ko pa rin sa iyo na huwag kang masyadong mag-isip. Ang tamang paraan ay maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Sige, kung wala nang iba, maaari ka nang bumalik. Kailangan ko nang magpahinga. Tumayo si Ramlee at itinuro ang labas, walang seremonyang inutusan ang panauhin na umalis. Hindi mo naman kailangang gawin to, di ba? Nakatatandang kapatid mo pa rin ako. Kalimutan mo na yan, magpahinga ka na. Hahanap ako ng magtatanong tungkol sa istasyon ng transportasyon. Ikinumpas ni Terence ang kamay niya at nagpasyang huwag siyang guluhin. Mukhang kalmado ang dalaga, pero sa totoo lang ay medyo nag-aalala siya. 5,973. Matapos casual na kumaway kay Ramlee, mabilis na lumabas ng silid si Terence. Pagkaalis niya, biglang nagbago ang kalmadong mukha ni Ramlee at naging komplikado ang ekspresyon. Mariin niyang tinadyakan ang paa at isinara ang pinto, na nagbigay ng restriction. Naisip ni Terence si Mike habang paalis siya sa lugar. Hindi niya alam kung aalis na ba ang lalaki pagkatapos ng subasta, pero magkakaroon ng ilang biglaang kalakalan pagkatapos ng subasta, tulad ng dati. Espesyal ang pagkakataong ito, at hindi maraming tao ang gustong manatili. Matapos palawakin ang kanyang pandama sa espiritu, mabilis na natuklasan ni Terence ang malaking katawan ng sinaunang barkong pandigma. Hindi pa ito umaalis sa pinakahilagang isla. Sa kaalaman ni Mike, baka malutas niya ang problema ni Terence at madala ito sa istasyon ng transportasyon. Lil Bro Linford, hindi kita nakita nitong nakaraang 2 araw. Balita ko nasa closed-door cultivation ka. Si Mike ang nangangasiwa sa pagkukumpuni ng sinaunang barko sa kubyerta, at agad niyang binati si Terence ng may sigla. Oo, nagtulungan kami ni Ramlee para pinuhin ang gamot para sa paggaling, at sa wakas ay matagumpay naming napagaling si Tio Lee. Nakangiting bati ni Terence kay Mike. Mas naging malapit ang dalawa matapos ang kamakailang kaguluhan. Kapatid na Mike, may gusto sana akong itanong sa iyo. Iniisip ko kung madali mo ba itong gawin ngayon. Anong sinasabi mo? Bahay mo ito? Pwede mo akong puntahan anumang oras, nakakainis ba? Nagpakita ng sama ng loob si Mike bago hinaila ang braso ni Terence habang tumatawa. Terena, nakababata kong kapatid na si Linford, uminom tayo at mag-usap ng maayos. Mabuti. Siya nga pala, ano ang sitwasyon ng barkong pandigma na ito? Sagot ni Terence at nagtanong matapos makita kung gaano kaabala ang mga tripulante. Hindi naman masama. Matatapos ko rin ang mga pagkukumpuni at pagpapanatili ngayon. Bagamat may ilang natalo sa labanan sa pagkakataong ito, hindi naman ito naging malaking problema. Tutal, isa itong sinaunang barkong pandigma.
Casual na ikinumpas ni Mike ang kanyang kamay ng may pagmamalaking ekspresyon sa kanyang mukha. Bilang isang taong determinadong maglakbay sa karagatan, maipagmamalaki niya ang magkaroon ng isang napakagandang barkong pandigma. Nakahinga ng maluwag si Terence nang marinig iyon. Tutal, siya naman ang gumawa ng maraming kalokohang desisyon sa labanang ito. Maaawa siya sa Mike kung ang sinaunang barkong pandigma ay masira ng hindi na maaayos. Kuya Linford, pagkatapos nating magpagaling ngayon, maaari na tayong maglayag pabalik sa Nakajima bukas. Sasama ka ba sa amin? Tila maganda ang mood ni Mike nang makipag-usap siya kay Terence. Bagamat medyo mapanganib sa pagkakataong ito, ang kanyang plote ay hindi natalo, at natanggap pa niya ang pakikipagkaibigan ng pinakahilagang isla at isang bukas palad na regalo ng pasasalamat. Bukod sa kanyang sariling kita, kumita rin siya ng malaki. Lalo na, pagkatapos ng isang pribadong pag-uusap sa matandang si Ravenly, nangako siya rito na may magagawa siya para kay Mike basta't hindi ito lumalabag sa kontrata ng The Guardian. Naramdaman pa nga ni Mike na ang pangako ng isang super expert sa split stage ang pinakamalaking pakinabang niya. Ayon kay Ravenly, ang matandang lalaking iyon, minsan na siyang nakipaglaban sa matandang halimaw ng pamilyang Mike at siya ang nanalo. Bagamat medyo napahiya si Mike dahil dito, hindi na mahalaga iyon. Mayroon pa akong kailangang asikasuhin ng agaran, kaya malamang aalis muna ako. Hindi ako babalik kasama ang lahat. Magkikita tayong muli sa North Island o sa Middle Island. Hindi na makapaghintay si Terence na bumalik ng dahan-dahan kasama ang armada, kailangan muna niyang bumalik sa North Island para asikasuhin ang ilang bagay, at bisitahin ang Truett. Pagkatapos, babalik siya agad kay Nakajima para tingnan ang kalagayan ni Jenny. Hindi niya alam kung magiging epektibo ang sangay ng pagtitipon ng espiritu. Mabuti na lang at ang puno na nagpapasigla ng kaluluwa ay nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa, ito ay isang bagay na nararapat lamang. Matapos itong ipadala ni Terence sa espasyo ng Jade, labis na natuwa ang sumpa. Agad niyang idinikit ang kanyang espiritu sa puno, at ang pakiramdam ng kanyang espiritu ay pinapakain ng husto ay hindi maipaliwanag. Sayang naman. Naisip ko sanang makipag-usap ng maayos sa'yo pauwi. Sabi ni Mike na may bahid ng panghihinayang habang itinutulak niya ang pinto pabukas. Nagsalin si Mike ng isang tasa ng alak na may espiritu ng prutas kay Terence bago umupo ng komportable sa harap niya. Subukan muna natin itong bagong alak na may espiritu ng prutas. Talagang masarap. Ang sarap talaga. Mukhang dapat akong bumili at dalhin ito. Humigop si Terence at tumango. Kung gusto mo, kunin mo na lang sa bodega ng Starship. Kung magalang ka sa akin, nagagalit ako. Huwag mong kalimutan na ikaw ang bise-kapitan ng barkong ito. Tumawa si Mike at ibinaba ang kanyang baso. Sige, sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito para sa kuya na ito. Kapatid na Mike, iniisip ko kung narinig mo na ang tungkol sa transfer station. Ibinaba rin ni Terence ang kanyang baso, ang kanyang seryosong mukha ay nagpapakita kung gaano ito kahalaga sa kanya. Sa tingin ko narinig ko na yan dati, pero wala naman yan sa Skyclass Island, di ba? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Mike at hindi siya masyadong sigurado. Tuwang-tuwa si Terence, may alam nga si Mike, at kahit hindi malinaw, ayos lang basta may lead. Kapatid na Mike, pag-isipan mong mabuti. Saan mo narinig yan? Maaaring wala sa teritoryo ng islang nasa ranggo ng langit ang transfer station na ito, pero sinasabing nasa ibang eroplano ito. Natatandaan mo pa ba? Hindi namamalayang yumuko si Terence at sinabi kay Mike ang lahat ng alam niya. Kung ganoon ang pagkakasabi mo, may kutob ako tungkol dito, pero parang wala akong masyadong impormasyon tungkol dito. Narinig ko lang ang tungkol sa lugar na ito, pero hindi ko matandaan kung saan ko eksaktong narinig ito. Medyo naiinis si Mike, bihira lang magtanong si Terence ng kahit ano, pero hindi niya maiwasan. Kung gayon, kalimutan mo na iyon, magtatanong ako sa iba. Kuya Mike, tulungan mo naman akong bantayan ang impormasyong ito. Medyo nadismaya si Terence, kailangan niyang humingi ng impormasyon kay Mike. Huwag kang mag-alala, Lil Bro Linford. Tiyak na makakahanap ako ng paan para malaman ang higit pa tungkol sa istasyong ito. Marahil ay may balita ako para sa iyo pagbalik ko sa Nakajima. Tinapik ni Mike ang kanyang dibdib. Sa kanyang palagay, hindi naman dapat maging mahirap ang mangalap ng impormasyon tungkol sa isang lugar.
Dahil narinig na niya ito dati, tiyak na mahahanap na niya ito ngayon. Kung gayon, iiwan ko na ito sa iyo, kapatid na lalaki Mike. Aalis muna ako, kailangan ko pang magpaalam sa iba. Inubos ni Terence ang alak sa kanyang baso at tumayo para umalis. Alam ni Mike na may mga gagawin siya, at hindi niya ito hiniling na manatili. Binigyan niya si Terence ng 2 bar aisles ng alak na spirit fruit at umalis kasama niya. Alam ni Mike na may storage bag si Terence, kaya 2 bar aisles lang ang ibinigay niya rito. Hindi kalakihan ang storage bag, at hindi madaling magdala ng mas marami. Kung alam lang niya na hawak ni Terence ang singsing ni Marlon, baka mas marami pa sana siyang binigyan nito ng mga bar aisles. 5,974. Dahil hindi alam ni Mike ang tungkol sa istasyon ng transportasyon, ang tanging magagawa ni Terence ay ang pumunta sa pamilyang Lee sa dulong hilaga at magtanong tungkol dito. Tutal, isa silang makapangyarihang pamilya, at ang pinakahilagang isla ang may pinakamaraming kaalaman sa lugar. Maaaring may alam sila tungkol dito. Pero bago pumunta sa pinakahilagang isla, nagpasya si Terence na bumalik muna sa Five Elements Chamber of Commerce. Babatiin niya sina Jonas, Shenjin, at ang iba pa bago lumipad pabalik sa gitnang isla, at sasabihin sa kanila na sumama kay Mike. Ang hindi niya inaasahan ay wala sina Jonas at Shenjin sa kampo. Sinabi ng waiter na naiwan na pumunta siya para sumali sa isang trade fair. Dahil babalik sila sa lalong madaling panahon, gusto nilang makipag-ayos pa ngayon. Nasa kwarto ko. Sabihin mo sa akin kung babalik sila. Nagpasya si Terence na hintayin sila rito ng ilang sandali at tingnan ang flying saucer na ginawa ni Jenny. Gagamitin niya ang ginto para i-upgrade ito. Pagkabalik ni Terence sa kanyang kwarto, kinuha niya ang flying saucer mula sa Jade Space. Dahil gumamit siya ng spatial technology, ang flying saucer ay mukhang isang modelo, napakapino. Iniisip ko kung anong klaseng pag-unlad ang makukuha ko pagkatapos gamitin ang mabituing langit na umaagos na apoy na ginto. Nasa sabik na ako. Bulong ni Terence habang kinukuha ang ginto. Bihira para kay Lennon na maging ganito kabukas palad na ibigay ang lahat ng gintong nakuha niya kay Terence. Hindi naman ganoon kalaki ang kailangan para ma-upgrade ang flying saucer. Maingat niyang pinutol ang kalahati ng metal at itinago ang natitira. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang chi upang kontrolin ang likidong metal na bumabalot sa lumilipad na platito. Ang pinakamahalagang bagay sa material na ito ay hindi ito kailangang pinuhin, at walang posibilidad na masira. Hindi nito masisira ang bagay, kaya naman madali niya itong magagamit. Sayang at ang mabituing langit na may apoy na ginto ay magagamit lamang ng isang beses. Kung paulit-ulit itong may sasanib, napakahirap nito. Ngunit kung ganoon nga, walang sino man ang magiging hanggal para ibenta ang ganito kagandang bagay. Malamang na ito ay ang dagdag na mabituing langit na may apoy na ginto mula sa subasta, tulad ng spirit tempering pill ni Terence. Isa itong walang kapantay na kayamanan para sa iba, ngunit para kay Terence, wala itong pinagkaiba sa isang normal na Great Recovery Pill. Sa ilalim ng pandaman ni Terence, ang metal ay pantay na tumakip sa ibabaw ng lumilipad na platito at dahan-daang tumagos papasok. Nagsimula itong sumanib sa orihinal na metal, at mayroong manipis na patong ng sumasayaw na apoy. Medyo nasasabik si Terence habang hinihintay niyang makumplito ang pagsasanib, ngunit pagkatapos ng 1 oras ng pag-aalay ng insenso, napagtanto niyang nagkamali siya ng kalkulasyon. Masyadong mabagal ang bilis ng pagsasanib, hindi naman sa walang progreso, kundi mas mabuti na lang kaysa wala. Hindi kailangang malaman kung paano magpanday para magamit ang ginto, ngunit mas alam ng isang eksperto ang mga detalye. Kulang pa rin si Terence sa aspetong ito. Sa ganitong bilis, aabutin ng kahit ilang araw bago tuluyang magsanib ang lumilipad na platito sa mabituing kalangitan na umaagos na apoy na ginto. Ang plano niyang lumipad pabalik sa Nakajima dala ang lumilipad na platito ay kailangang ipagpaliban dahil hindi magagamit ang lumilipad na platito sa proseso ng pagsasanib. Nako, dapat pala sinimulan ko ng gamitin ang flying saucer nang makuha ko ang Starry Sky Flame Gold. Ngayon, isang flying spirit beast na lang ang mahihiram ko mula sa pamilyang Lee. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Gusto niya sanang i-upgrade ang flying saucer para mas mabilis, pero hindi niya inaasahan na ganito ang kahihinatnan.
Dahil hindi naman matatapos ng mabilis ang pagsasanib, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras si Terence. Itinago niya ito sa kanyang storage bag at hinayaan na lang ang proseso. Hindi niya alam kung kailan babalik sina Jonas at Shenjin, ngunit pumunta si Terence kay Zaiden pagkatapos mag-iwan ng mensahe. Master Lin. Nandito na ang Island Master at ang batang Island Master, kailangan mo ba akong mag-lead ng daan para sa iyo? Mainit na sinalubong ng bantay pinto ng mga Lee si Terence, puno ng paggalang ang mukha. Bilang isang bayaning nagligtas sa pinakahilagang isla, hindi biro ang reputasyon ni Terence sa bahay ni Lee. Hindi naman masamang sabihin na kalahati lang siya ng may-ari ng lugar na ito. Tulad ngayon, hindi na niya kailangang ipaalam pa sa kahit sino, at mayroon siyang manggenguna sa daan. Makikita niya kung sino man ang gusto niya. Hindi na kailangan. Nasaan si Island Master Lee? May mga bagay akong dapat pag-usapan kasama niya. Ngumiti si Terence at tumango. Magpapaalam na sana siya kay Zio pagkatapos niyang makilala si Zaiden. Nagkukultibar ang Island Master sa cultivation room. Master Linford, pwede ka nang pumunta roon. Medyo nadismaya ang lalaki nang marinig niyang hindi siya kailangan ni Terence para manguna, parang isang tagahanga na hindi nakalapit sa kanyang idolo. Natawa si Terence sa sarili at hindi na masyadong inisip iyon. Pumasok siya para hanapin si Zaiden pagkatapos magpasalamat dito. Hindi ito ang unang beses niya rito, kaya hindi niya kailangang mag-alala na maligaw. Mabilis na narating ni Terence ang training room ni Zaiden at inactivate ang restriction. Hindi siya sasawayin ni Terence kung siya ay nasa isolated practice, ngunit alam niyang kakainom lang ni Zaiden ng gamot para sa paggaling. Pawang nagpapagaling na siya, at hindi naman malaking bagay na magtanong pa sa kanya ng ilang mga katanungan. Pamangkin Linford, natutuwa akong nandito ka. Tuloy ka at maupo. Medyo nagulat si Zaiden nang makita si Terence, ngunit mas natuwa siya kaysa nagulat. Ang kanyang sigla ay katulad ng sa gwardya kanina. Pasensya na sa abala sa paglilinang ni Tio. Magalang na sabi ni Terence bago dumiretso sa punto, nandito ako ngayon para hanapin si Tio Lee para magtanong tungkol sa isang lugar. Hindi ko alam kung alam mo. Ikaw bata, sinabihan na kitang huwag kang masyadong magalang. Bahay mo ito, kaya bakit mo ako ginugulo sa sarili mong bahay? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang. Basta't alam ko, sasabihin ko talaga sa'yo. Gusto ni Zaiden na papasukin si Terence at ipagtimpla ito ng tsaa para mapakita ang kanyang pagmumukha. Ito ay isang lugar na tinatawag na transfer station. Sinasabing isa itong eroplano. Narinig mo na ba ito, Tio Lee? Tumingin si Terence kay Zaiden nang may pag-asam, narinig na niya ang tungkol kay Mike dati, marahil ay mas marami pang malalaman si Zaiden. Alam ko. Para maging eksakto, ang literal na kahulugan ng istasyon ng transportasyon ay ang lugar na nagdurugtong sa iba't ibang eroplano. Pero hindi ko alam kung paano makarating sa istasyong ito. Gusto mo bang pumunta sa istasyon ng paglilipatan? Natatakot akong hindi ako makakatulong ng malaki kung ganoon. Diretso si Zaiden, at ngumiti siya habang nilalampasan ang inaasahan ni Terence. Tio Lee, may kakilala ka bang nakakaalam kung paano pumunta sa transfer station? Umiling si Terence habang nakangiti ng mapait, ayaw sumuko. Hindi ako sigurado. Narinig ko lang ang tungkol sa lugar na iyon. Kung kailangan mo, pwede akong humingi ng tulong sa isang tao para magbantay ng impormasyon sa lugar na ito. Nagkibit balikat si Zaiden. Dahil ang mga kanal ay nasa pinakahilagang isla, mas madali ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa istasyon ng transportasyon kaysa kay Terence. 5,975. Salamat sa iyong pag-aalala, Tio Lee. Iiwan ko na ito sa iyo kung gayon. Pasasalamat ni Terence. Pakiramdam niya ay hindi niya dapat isipin ang pagpunta sa transfer station sa ngayon. Sa ngayon, kailangan niya munang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, upang hindi siya maging pabigat kay Malcolm at sa iba pa kapag maaari na siyang pumunta sa transfer station. Pamangkin Linford, hindi mo kailangang maging magalang. Maliit na bagay lang ang paghingi ng impormasyon tungkol sa istasyon ng transportasyon, hindi ito maihahambing sa nagawa mo para sa amin. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa iyo kapag may balita na ako. Tumawa si Zaiden at tinapik ng masinsinan ang balikat ni Terence. Kung gayon, hihintayin ko ang balita ni Tio Lee nang may kapanatagan ng loob.
Tumango si Terence nang nakangiti at ikinuyom ang kanyang kamao kay Zayden. Tio Lee, pumunta ako rito para magpaalam sa iyo at para humiram din ng lumilipad na spirit beast. Tapos na ang subasta sa pinakahilagang isla, at may iba pa akong kailangang asikasuhin, kaya kailangan ko munang umalis. Hindi ko na isasama ang battleship ni Kuya Mike. Dahil sa relasyon ni Terence kay House Lee, napakadali lang para sa kanya ang humiram ng lumilipad na spirit beast. Hanggat gusto niya ang mga ito, maaari pa niya itong bigyan ng ilang daang dolyar. Nagmamadali ka ba? Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, magiging lubhang mapanganib ang bumalik sa North Island o sa gitnang isla gamit ang isang aerial spirit beast. Gumawa ka na lang ng malaking kaaway ng Sea Beast Clan, kaya sa palagay ko ay mas mabuting bawiin mo na ang sinaunang barkong pandigma. Medyo nagulat si Zayden. Hindi naman sa ayaw niyang iwan ang kanyang aerial spirit beast, ngunit talagang nag-aalala siya para kay Terence. Kuya Linford, babalik ka na ba? Ano ba ang mahalaga? Umaasa akong makakapagtagal ka pa ng mas matagal para mailibot kita sa pinakahilagang isla. Bago pa makapagsalita si Terence, pumasok si Zio mula sa labas. Malamang narinig niya na nandito si Terence, kaya nagmadali siyang lumapit para salubungin ito. Ikaw na batang pilyo, wala ka talagang magandang asal. Pabirong saway ni Zayden, pero halatang hindi naman talaga siya galit. Hindi tagalaba si Brother Linford, kaya ano ang saysay ng paggawa ng lahat ng iyan. Kumaibot ang mga labi ni Zio nang lumingon siya kay Terence. Kuya Linford, ngayong nandito ka na sa bahay ko, ang hinahanap mo pala ay ang matandang ito sa halip na ako. Maaari kayang iniisip na mas interesante ang pakikipag-usap sa matandang ito kaysa sa pakikipag-usap sa akin. Kuya Lee, nagbibiro ka siguro. May itatanong ako kay Tito Lee. Plano ko sanang hanapin ka mamaya, pero hindi ko inaasahan na darating ka agad. Umiling si Terence habang nakangiti. Nasanay na siya sa paraan ng pag-uusap ng mag-ama matapos ang mahabang oras na kasama sila. Nakakatuwa naman. Kuya Linford, ano ba ang problema at nagmamadali kang umalis? Hindi ka ba pwedeng magtagal pa ng kaunti? Hindi na nagpatuloy si Zio sa kanyang kalokohan, sa halip, nag-aatubili siyang hayaang manatili si Terence. Hindi pa kasama rito ang malaking tulong na naibigay sa kanya ni Terence matapos siyang makarating sa pinakahilagang isla, kahit papaano ay naramdaman ni Zio na magkatugma sila ni Terence. Bihira siyang makakita ng ganoong kaibigan at kapatid, kaya normal lang na ayaw niyang umalis si Terence. Tama iyan, pamangkin Linford. Kung hindi naman ito apurahang bagay, dapat ay manatili ka muna. Sinubukan ni Zayden na hikayatin si Terence na manatili, ngunit alam niyang hindi ito papayag si Terence. Kung hindi naman ito isang bagay na apurahan, bakit pa kailangang manghiram si Terence ng isang aerial spirit beast para makabalik? Hindi ba't mas mabuting makasama si Mike, na komportable at ligtas? Hindi ko talaga kaya sa pagkakataong ito. May napakahalagang bagay akong aasikasuhin sa Nakajima sa lalong madaling panahon. Kailangan ko ring pumunta sa North Island para asikasuhin ang ilang mga bagay na paparating. Ano man ang mangyari, magkakaroon ako ng maraming pagkakataon na pumunta rito sa hinaharap. Ang mga plano ni Brother Lee ay maaaring ipagpaliban muna sa susunod kong pagpunta. Gaya ng inaasahan, tinanggihan ni Terence ang kanilang imbitasyon at muling binanggit ang lumilipad na spirit beast. Siyempre, walang problema sa mga lumilipad na spirit beast. Maaari kang pumili ng kahit alin sa mga lumilipad na spirit beast sa pinakahilagang isla. Gayunpaman, masasabi ko pa rin na talagang mapanganib na gawin iyon. Nakamabuting sumama sa armada ni Mike. Nawala ang ngiti ni Zayden habang sinusubukan niyang hikayatin si Terence. Huwag kang mag-alala, Tio Lee. Kaya ko yan. Kahit ang alon ng halimaw sa dagat ay hindi ako mapipigilan. Ano pa ang magagawa ng ibang maliliit na problema? Nakapagdesisyon na si Terence. Nagpaalam pa siya ng ilang salita bago umalis kasama si Zio para pumili ng lumilipad na spirit beast. Sa sandaling ito, si Gusha, na sumunod sa apoy na Phoenix upang matuto ng mga cultivation insight, ay sumunod din sa apoy na Phoenix. Sa hitsura nito, malamang ay malaki ang natamo niya. Boss, nandito na ako. Tuwang-tuwa na tumakbo si Gusha palapit at bumulong kay Terence. Boss, napakalakas talaga ng Firebird na yan.
Ilang payo lang ang naibigay niya sa akin at parang naliwanagan na ako. Ngayon, pakiramdam ko ay malapit na akong makarating sa pambungad na yugto ng bundok. Hindi kalayuan, 2 beses na kumaibot ang mga tainga ni Fire Phoenix, at tila may mga asul na ugat na tumitibok sa kanyang noo. Walang patakaran, tawagin mo akong Senior Fire Phoenix. Mabilis na saway ni Terence. Kahit ano pa ang intensyon ng mga Phoenix, siya ang nagturo kay Gusha. Kailangan niyang magpakita ng respeto sa isang senior na tulad nito. Binawi ni Gusha ang kanyang ulo at mabilis na tumango bilang pagsang-ayon, inamin ang kanyang pagkakamali. Senior Fire Phoenix, maraming salamat sa pagkakataong ito. Walang malay si Gusha at hindi niya alam kung gaano siya kaswert. Magalang na nagpasalamat si Terence sa kanya, iniisip na mas mabilis kung ibabalik siya ng Fire Phoenix kay Nakajima. Pero naisip lang ito ni Terence, mapapahiya siya kung hihilingin niya sa isang Super Earth Opening Master na ipadala siya roon kahit pa pumayag ang lalaki. Maliit na bagay lang yan, walang malaking bagay. Nabalitaan kong aalis ka na, mag-ingat ka sa daan at ingatan ang sarili mo. Sana ay maging maayos ang lahat para sa iyo. Lubos na igi na lang ng nagliliyab na Phoenix si Terence. Tutal, siya naman ang nagligtas sa pinakahilagang isla, kaya formal siyang nagpaalam kay Terence. Kung tungkol naman kay Gusha, ayaw na siyang kausapin ng apoy na Phoenix. Kung hindi lang dahil kay Terence, malamang ay kinutyanan niya si Gusha dahil sa pagtawag niya sa apoy na Phoenix na ibong apoy. Salamat sa iyong gabay, Senior Fire Phoenix. Babalik ako kung may pagkakataon ako. Ngumiti ng malapad si Gusha at ikinumpas ang kanyang kamay. Tila natikman na niya ang tamis nito at gusto pa ring bumalik at matuto mula sa apoy na Phoenix. Nakatitig ng masama ang apoy na Phoenix kay Gusha. Gusto talaga nitong sabihin sa kanya na umalis na at huwag na siyang makita kailanman. Maya-maya, pumili sina Terence at Gusha ng dalawa sa pinakamabilis lumipad na Spirit Beast. Pagkatapos magpaalam sa pamilyang Lee, lumipad sila patimog sa kalangitan. Kung tungkol naman kina Hao Guangqi, Xiang Wanyi, at sa iba pa, ang tanging magagawa niya ay humingi ng tulong kay Zio para makapagpadala ng mensahe at makita sila mamaya. Pagkatapos ng ilang daang milya ang layo mula sa isla, lumipad si Gusha papunta kay Terence at malakas na sinabi, "Boss, bakit kailangan nating sumakay sa ganito kabagal lumipad na Spirit Beast? Hindi man lang kasing bilis ko ang ganito kabilis. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa dagat? Siguradong mas mabilis ito kaysa ngayon. Hindi ba't sinabi mong pakiramdam mo ay malapit ka nang makalusot? Kung gayon, maglinang ka ng maayos at tumigil sa pagsasalita ng mga kalokohan." Hindi pinansin ni Terence ang mga salita ni Gusha at hinimok ito na mag-isip ng paraan para makalusot. 5,996. Ayon sa pagtatansya ni Terence, kung bibigyan si Gusha ng isang piraso ng karne ng halimaw sa dagat, dapat ay makakalusot siya, ngunit sa tulong ng apoy ng Phoenix, umaasa si Terence na makakalusot si Gusha patungo sa pagbubukas ng bundok ng mag-isa. Magiging malaking pagbabago ito para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Kailangang malaman ng isa na mula sa dakilang bilog ng Mystic Ascension hanggang sa maagang yugto ng paghahati ng bundok ay hindi lamang isang ugnayan sa pagitan ng isang antas at isang pangunahing kaharian. Ito rin ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng makalangit na kaharian ng Dao at ng kaharian ng Titan. Paano makalusot? Napakaraming detalye. Boss, hindi ba't napakahirap nito? Hindi ba't madali para sa isang tao na magwala habang naglilinang at nagbabagsak sa kalangitan? Maghintay tayo hanggang sa makahanap tayo ng tahimik na lugar para mag-usap. Nais din ni Gusha na makalusot sa yugto ng pagbukas ng bundok sa lalong madaling panahon, ngunit hindi maaaring madaliin ang bagay na ito. Kahit na kaunti lang ang layo nito, hindi ito gagana kung hindi pa ito sapat na hinog. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi naman siya nasisiyahan kay Gusha, pero pakiramdam niya ay may mali. Pinalawak niya ang kanyang banal na pandama hanggang sa limitasyon at wala siyang nakitang mali. Hindi rin siya binigyan ng anumang babala ng Jade Space, at napaisip si Terence kung masyado ba siyang sensitibo. Boss, anong problema? Sige, alam ko na. Magsisimula na akong mag-cultivate ngayon. Kung mabaliw ako, tandaan mo na iligtas ako. Walang napansing mali si Gusha. Bumubulong pa rin siya sa sarili.
Hindi, Gusha, tama ka. Maghanap tayo ng tahimik na lugar na matutuluyan muna. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at itinuro ang lumilipad na spirit beast sa isang liblib na isla na natagpuan niya gamit ang kanyang spirit sense. Napakamot si Gusha sa likod ng kanyang ulo, hindi alam kung ano ang ginagawa ni Terence. Sinundan niya ito. Nasa layong 1,000 milya na sila mula sa pinakahilagang isla, wala na sa ligtas na sakop ng pamilyang Lee. Hindi maaasahan ni Terence na may magliligtas sa kanya kung may mangyari. Nang mapadpad ang dalawa sa isla, biglang nakita ng spirit sense ni Terence ang isang lumilipad na spirit beast. Sa ibabaw nito ay nakatayo ang dalawang practitioner na nakasuot ng itim na damit at maskara. Napakalakas nila, at ang pressure na sadyang inilalabas nila ay maaaring maging dahilan para maging imposible para sa isang normal na peak late stage o peak stage ng misteryosong Ascension Realm na makatayo. Ang dalawang lalaking nakaitim ay lumutang pababa mula sa lumilipad na spirit beast at matatag na tumayo sa harap ni Terence. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan ni Terence na tama ang kanyang nararamdaman. Hindi niya lang alam kung anong paraan ang ginamit nila para itago mula sa kanyang spirit sense. Terence, Master Lin. Talagang naaayon ka sa reputasyon mo na matuklasan ang mga bakas ng ating mga bakas at sadyang dumapo pa sa maliit na islang ito para hintayin tayo. Kahanga-hanga rin ang iyong tapang. Pumalakpak ang lalaking nakamaskara na nakaitim habang tumatawa, hindi sigurado kung talagang hinahangaan niya si Terence o kinukutya ito. Sino kayo? Ano ang gusto niyong gawin sa pagsunod sa akin? Natural lang na hindi sasabihin ni Terence sa kanila na hindi niya napansin ang dalawang sumusunod sa kanya. Kalmado lang siyang tumingin sa dalawa na parang planado na niya ang lahat. Hindi mo na kailangang malaman kung sino kami. Nabalitaan ko lang na nagkaroon ng magandang ani si Master Linford sa pinakahilagang isla. Bakit hindi mo ilabas yan at tingnan naming magkakapatid? Sabi ng lalaking nakamaskara habang dahan-daang naglalakad papalapit, huminto 2 hakbang ang layo kay Terence. Isang pagnanakaw. Isang marangal na eksperto sa paghati ng lupa na nasa kalagitnaan ng yugto ay talagang nahulog sa puntong kinailangan na niyang umasa sa pagnanakaw para mabuhay. Kahit ang tagasunod mo na nasa ganap na antas ng kaharian ng hiteng bundok ay magiging isang pambihirang big shot sa kahit anong isla, tama ba? Bahagya ng umiti si Terence, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dalawa, ngunit hindi siya umatras. Sa oras na ito, ang kanyang lakas ay nasa lubos na kawalan, at hindi niya maipapakita ang kahinaan sa kanyang aura. Kung hindi, siya ay mapipigilan hanggang sa punto na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong umatake. Ha! Maganda ang paningin mo, nakita mo talaga ang lakas namin at parang hindi ka natatakot. Mukhang malaki ang tiwala mo na matatalo kami. Mukhang nagulat ang lalaking nakamaskara, pero isa lang itong pagkukunwari. Mabubulag si Terence kung hindi niya makita ang aura na kanilang inilalabas. Terence, dahil isa kang high-tier refiner, mabibigyan ka namin ng pagkakataong sumuko. Hanggat minampak kang sasama sa amin at makikipagtulungan sa amin para ilapat ang restriction sa iyo, mabubuhay ka. Kung hindi, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Malamig na nagsalita ang lalaking nakamaskara na nasa tuktok ng bundok. Ang kanyang makapangyarihang aura ay nabunyag, na tuluyang bumabalot kina Terence at Gusha. Lumingon ang lalaking nakamaskara na nasa kalagitnaan ng pagwawasak ng lupa at ikinumpas ang kanyang kamay. Aya, nakakabagot ka talaga. Bakit mo kailangang sabihin ang mga ganyang bagay? Hindi ba't magandang makipag-usap sa kanya ng maayos? Tandaan mo, ako ang namamahala sa pagkakataong ito. Ayokong mag-aksaya lang ng oras. Tutal, hindi naman kalayuan ang lugar na ito sa pinakahilagang isla. Kung may napansin ang pamilyang Lee ng pinakahilagang isla, hindi magtatagal at susugod sila roon. Alam na alam mo ang bilis ng apoy na Phoenix, maliban na lang kung sa tingin mo ay kaya mong harapin sina Zayden at ang apoy na Phoenix na nagtutulungan. Bagamat magalang na nagsasalita ang lalaking nasa ganap na antas ng kaharian ng paghahati ng bundok, tila hindi siya natatakot. Hindi alam kung ano ang relasyon sa pagitan ng dalawang lalaking ito. Ang haba naman ng sinabi mo. Hindi na kita ilalabas sa susunod. Bulong ng lalaking nakamaskara na nasa kalagitnaan ng entablado bago lumingon kay Terence nang may magaan na ngiti.
Narinig mo ba ang sinabi niya, di ba? Dalawa na lang ang pagpipilian natin ngayon. Susuko ka na ba sa amin? Pakiusap, huwag. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, syempre, hindi siya susuko sa dalawang ito, pero hindi ba't parang may nanlaloko sa kanya kung gagawin niya iyon? Boss, nakakainis talaga ang dalawang to. Pwede ko ba silang bugbugin? Itinaas ni Gusha ang kanyang manggas ng may hindi pagkagustong ekspresyon. Handa na siyang kumilos. Kung tungkol naman sa katotohanan ang lakas ng kanyang kalaban ay higit pa sa kanya, wala siyang pakialam. Basta't may laban, hindi mahalaga kung ang kalaban ay isang mahinang manok na nasa golden class o isang kalaban na nasa super god level mula sa Sea Rift. Lalaban muna siya bago magsasalita. Basta huwag kang mabugbog. Bahagyang ngumiti si Terence, handa ng kumilos. Magaling, tatanggapin ko na lang na tumatanggi ka. Tumawa ang lalaking nakamaskara na nasa kalagitnaan ng entablado at napahawak sa hangin. Isang di nakikitang presyon ang pumihil kina Terence at Gusha, at ito ay lalong lumakas. Umungol si Gusha habang ang kanyang katawan ay naglabas ng sunod-sunod na tunog ng pagkalabog. Nagawa niyang kumawala, at sinamantala ni Terence ang pagkakataong lumayo sa pagkakatali. Ha! Para makawala, hindi ka pa ba talaga karating sa yugto ng pagbuka ng bundok? Hindi ka panipaniwala. Dapat ay napaka-interesante ngayon. Mukhang tuwang-tuwa ang lalaking nakamaskara na nasa kalagitnaan ng yugto ng pagbuka ng lupa, wala siyang pakialam sa katotohanang nakawala na si Terence sa kanyang pagkakahawak. Naabutan niya agad si Terence. Gumalaw din ang isa pang lalaki na nasa ganap na antas ng kaharian ng paghahati bundok. Dumiretso siya kay Gusha at sinuntok ito sa mukha. 5,977. Muling umungal si Gusha. Hindi siya umiwas kundi sumuntok din. Bumangga ito sa kamao ng lalaking nakamaskara. Ang nakapangangilabot na pagsabog ay bumuo ng isang bilog ng mga di nakikitang alon na kumalat sa dagat, na nagpasimula ng isang malaking alon na ilang metro ang taas. Ang resulta ng palitang ito ay bahagyang nalagay sa alanganin si Gusha. Napilitan siyang umatras ng 3 hakbang habang ang figure ng kanyang kalaban ay bahagyang umugoy lamang. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na si Gusha ay nasa dakilang katuparan lamang ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat, na isang buong antas na mas mababa kaysa sa lalaking nakamaskara, ang tunay na nagulat ay ang lalaking nakamaskara. Wala nang pakialam si Terence kay Gusha ngayon. Kaharap niya ang isang mid-stage Earth Creation Master, na 2 antas ang lakas kaysa sa kanya. Sa normal na sitwasyon, ang ganitong uri ng pagkakaiba ay sapat na para madaling patayin ang mas mahinang panig ng walang pagkakataong lumaban. Ang lalaking nakamaskara ay parang multo, lumitaw sa likuran ni Terence sa isang iglap at pinupunit ang kanyang anino. Ang 3 pagpapakitang Cloud Dragon ay hindi kayang lokohin ang lalaking ito, sa tuwing lilito ang anino ni Terence, ito ay napupunit. Pakiramdam pa nga ni Terence ay sadyang hinahayaan siyang gamitin ng lalaking ito ang 3 pagpapakita ng Cloud Dragon, baka mahuhuli niya ang tunay nitong katawan sa simula pa lang. Para itong pas ang nakikipaglaro sa daga, pinaglalaroan siya. Ang mas nakakatakot ay walang epekto ang mga spirit sense attack ni Terence sa lalaking ito. Mapa Vortex man o Soul Hookong Hand, wala silang silbi laban sa kanya. Ganito ang pagkakaiba ng mga level. Napakalakas niya. Ito ang unang beses na nakatagpo ako ng ganitong klaseng kalaban. Ang Sungit na lalaking ito ay mayroon talagang Divine Sense defense skill. Malaking problema talaga ang araw na ito. Nanginig ang puso ni Terence, naiisip na niya kung paano siya makakatakas mula sa lalaking ito. Hindi nagpigil si Terence gamit ang kanyang Thunder Escape technique. Wala siyang pagpipilian, maaaring mahuli siya ng mid-stage Earth Creator anumang oras, at tanging ang kanyang Thunder Escape technique lamang ang halos hindi makakapigil sa kanya ng ilang sandali. Pero iyon lang. Hindi niya maisip ang kontra-atake sa ngayon. Gusha, dalhin mo ang kalaban mo sa dagat para lumaban. Doon mo lang mailalabas ang buong lakas mo. Kung wala ka talagang kalaban sa kanila, tumakbo ka agad. Basta aalis ka, magkakaroon ako ng pagkakataong makatakas. Patuloy na umiiwas si Terence sa tulong ng mga arko ng kidlat, at nagpadala pa ng mensahe kay Gusha, sinasabihan itong pumunta sa dagat.
Kung makakaalis lang muna si Gusha, hindi na sana mag-aalala si Terence. Posible pa ring makatakas mula sa mid-stage Earth Splitter na ito sa tulong ng Lightning Escape. Maaaring mukhang pabaya si Gusha, ngunit alam na alam niya ang sitwasyon. Sa sandaling ipaliwanag ito ni Terence, naunawaan niya ang pinakamahalagang punto. Walang pag-aalinlangan, ibinunyag niya ang kanyang tunay na anyo at sinugod ang lalaking nakamaskara sa pinakamataas na antas. Sa estado ng dragon na ahas dagat, mas malakas pa ang lakas ni Gusha. Umasa siya sa brutal na puwersa upang mapalipad ang kasama sa ganap na antas ng kaharian ng paghahati ng bundok. Bagamat ilang beses din siyang tinamaan, ang kanyang walang kapantay na lakas na katawan ay kayang tiisin ang ganitong pag-atake. Sa pinakamarami, magtatamo siya ng ilang maliliit na pinsala na hindi naman gaanong malaking problema. Sinamantala ang hindi matatag na paninindigan ng kabilang panig, desperadong isinabot ni Gusha ang sarili at gumulong kasama niya sa dagat. Matapos makapasok ang dragon sa dagat, nagkaroon siya ng likas na kalamangan. Ang maliit na agwat sa pagitan ng dalawang panig ay agad na nabura. Hahaha, isa talaga itong dragon na ahas dagat. Ang tanga-tanga ng tauhan na ito. Hindi ako naparito ng walang kabuluhan. Nakakatuwa talaga. Ang lalaking nakamaskara na humahabol kay Terence ay nagsimulang pumalakpak ng may malaking ngiti. Hindi alam ni Terence ang iniisip niya, ngunit tila natutuwa siyang makita ang kanyang kaibigan na nasa alanganin. Ngunit lalong bumibigat ang puso ni Terence. Ang lalaking nakamaskara na ito ay may lakas na magbigay pansin sa isa pang laban, tumatawa at pumapalakpak ng walang pigil habang binibigyan si Terence ng sapat na presyon. Halata na hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Ang ganitong uri ng lakas ay masyadong nakakatakot. Hindi talaga siya katapat ni Terence sa kasalukuyang yugto niya. Natuntun pa rin siya ng teknik ng pagtakas gamit ang kidlat sa isang maliit na lugar. Maaaring baguhin nga ng ikalawang antas ang kanyang direksyon, ngunit hindi kailangang maging mas mabilis ang lalaking iyon kaysa kay Terence. Hanggat kaya niyang hawakan ang isang punto, kaya niyang pigilan si Terence ng kalahati lang ng pagsisikap. Para bang si Terence ay isang ibong lumilipad sa himpapawid, at ang lalaking nakamaskara ay ang mangangaso sa lupa. Hindi niya kailangang tumakbo ng kasing layo ni Terence, ang kailangan lang niyang gawin ay ayusin ang anggulo ng kanyang pana. Papalayo ng papalayo sina Gusha at ang lalaki sa isa't isa. Handa na silang sumisid sa malalim na dagat anumang oras. Alam ni Terence na oras na para umalis siya. Kung hihintayin niyang magseryoso ang lalaking ito, baka hindi na siya makaalis. Kung gagamit siya ng kidlat para makatakas ng diretso, tinansya ni Terence na hindi siya maaabutan ng lalaking nakamaskara. Iniisip mo bang gamitin ang lightning escape technique para makatakas ngayon? Hindi pwede to. Hindi pa ako nagsasawa, paano ka aalis? Biglang sabi ng lalaking nakamaskara sa gitnang yugto ng earth splitting nang nakangiti. Kasabay nito, inihagis niya ang isang formation plate. Ang activated formation disk ay agad na bumuo ng isang force field na sumasakop sa buong isla. Sa sandaling nabuo ang formation, biglang napagtanto ni Terence na nawala na ang epekto ng kanyang lightning escape technique. Hindi lang iyon, hindi rin siya makapagpadala ng kahit anong lightning arc. Muntik nang mawala ng balanse si Terence nang bigla siyang huminto. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero alam niyang dahil iyon sa formation disk. Malamang isa itong support item tulad ng space lock no escape flag. Hindi ito ang pangunahing punto, mas nag-aalala si Terence na naunawaan ng lalaki ang kanyang iniisip. Mukhang baliw ang lalaking ito, ngunit hindi lamang siya may malaking kalamangan sa lakas, kundi mayroon din siyang mataas na IQ. Ayo, pasensya na, pero hindi lahat ng lightning-type martial techniques ay maaaring gamitin sa loob ng saklaw ng array disk na ito. Kung gusto mong makatakas gamit ang iyong lightning escape technique, kailangan mo munang lumabas sa array disk na ito, pero kung wala ito, may pagkakataon ka pa bang makatakas? Inaabangan ko na. Paano kung ganito, bibigyan kita ng pagkakataon? Bibilang ako hanggang 3 at titignan ko kung makakatakas ka. Ang lalaking nakamaskara sa mid-stage earth creation ay talagang naglalaro ng pusa at daga. Sa pagkakaalam niya, kaya siyang patayin ni Terence anumang oras, at hindi masamang ideya na magsaya bago iyon.
Pero para kay Terence, ang kapabayaan ng kalaban ang kanyang pagkakataon. Kung gagawin ng lalaking ito ang lahat, malamang ay ilang beses na siyang namatay. Kahit na nasa masamang kalagayan siya ngayon, kahit papaano ay buhay pa rin siya. Hanggat buhay pa siya, magkakaroon siya ng pagkakataon. 3. Ungol ni Terence. Hindi niya masundan ang bilis ng kalaban, tanging isang hanggal lang ang magtatangkang makaalis sa sakop ng hanay sa loob ng 3 milya. Ang tanging paraan para makatakas ay ang sirain ng Lightning Restriction Array Disc. Ay. Hindi ako nagbilang, bakit ka babalisa? Nagmamadali ka bang magkatawang tao? Malungkot na sigaw ng lalaking nakamaskara. Napagpasyahan niyang turuan muna si Terence ng leksyon para ipaalam dito na hindi niya maaaring labagin ang mga patakaran. 5,978. Nakita niya ang mga palad ni Terence na lumikha ng ball ang apoy bago pinagsama ang mga ito at inihagis patungo sa pormasayo ng kidlat. Super bombang may apoy na parang tableta. Isa ito sa pinakamalakas na atake ni Terence, at ang bombang agad na nabuo ay hindi kasing mapanira ng inaakala. Sa pinakamalakas na paraan, magagamit ito upang sirain ang hanay ng mga kidlat. Kumislap ang figure ng lalaking nakaitim, at agad siyang lumitaw sa dinaanan ng Super Peel Firebomb. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay, at direktang hinawakan ang Super Peel Firebomb. Agad na ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para kontrolin ito, sinusubukang pasabugin ang Super Alchemy Bomb, ngunit tuluyan itong naputol. Ito ang unang pagkakataon na nasalo ng mga kamay lang ng iba ang pangwakas na atake ni Terence, nang walang anumang senyales ng pagsabog. Masyadong malakas ang walang hiyang ito. Sumulyap ang lalaking nakaitim sa Super Alchemy Bomb na hawak niya at pinisil ito. Sumabog ang bombang hindi kayang pasabugin ni Terence, ngunit ang lahat ng kapangyarihan ay naselyohan sa palad ng lalaki, walang kahit isang pirasong pinakawalan. Hindi naman masama ang galaw na ito. Medyo interesante. Kung mas malakas ka lang sana ng kaunti, baka hindi ko nasalo ang bagay na ito. Tumawa ang lalaking nakamaskara na nakaitim at pumalakpak. Ang pagsabog ng Super Alchemy Bomb ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol, at hindi ito nagdulot ng anumang pinsala. Nalamig ang puso ni Terence, ang kalagitnaan ng yugto ng paghahati ng lupa ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Kailangan niyang patuloy na mag-isip ng mga paraan upang makawala sa sitwasyong ito. Hindi mo sinunod ang mga patakaran ngayon lang, kaya bibigyan kita ng kaunting parusa. Handa ka na ba? Medyo sasakit yan. Bago pa matapos ng lalaki ang sasabihin niya, sumulpot ito sa tabi ni Terence na parang multo at itinuro ang balikat nito. Dahil hindi niya magamit ang kanyang lightning escape, tanging ang kanyang super butterfly micro steps lang ang nagamit ni Terence para umiwas sa gilid. Mabuti na lang at mayroon siyang jade space para alertohin siya, kaya hindi niya makita ang galaw at direksyon ng lalaki. Hindi naman masama, kaya mo pang iwasan ang daliri ko. Mas interesante ito. Sige. Casual na sabi ng lalaking nakamaskara habang sinusundan niya si Terence na parang linta. Hindi niya kayang itaboy si Terence gamit ang napakabilis niyang paghakbang. Kung nasa parehong antas lang sila, sigurado si Terence na kaya niyang hawakan ang walang kwentang ito gamit ang mga butterfly microstep, pero ang pagkakaiba ng lakas ay naging dahilan para mawala ng saysay ang lahat ng mga teknik. Umugong ang 5 kulay na hugis dragon na hangering pumatay habang sumusugod ito patungo sa lalaking nakamaskara sa likuran ni Terence. Isa rin ito sa mga ultimate move ni Terence, ngunit hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng anumang pinsala sa lalaking nasa likuran niya. Umaasa lamang siya na mabibigyan siya nito ng pagkakataong huminga ng malalim, at baka makalabas siya sa lightning zone ng isla. Maganda, napakaganda, magandang hakbang ito, mas maganda kaysa sa nauna. Kahit ako, gusto ko nang magbago ng isip at tanggapin ang pagsuko mo. Tuwang-tuwa na sigaw ng lalaking nakaitim, ngunit nanlumos si Terence. Ang dahilan kung bakit kumilos ng ganito ang lalaking ito ay dahil hindi siya napipilitin ng dragon na pumatay. Hindi epektibo ang Divine Sense Attack, hindi rin epektibo ang Peel Firebomb, at hindi rin epektibo ang killing intent ng 5 elements. Pakiramdam ni Terence ay narating na niya ang dulo ng kalsada, at wala na siyang ibang magagawa. Ulol na bata, gamitin mo ang libing gamit ang kidlat.
Hindi na ito natiis ng demonyong nilalang. Gusto na niyang magpahinga sa puno ng pagpapalaki ng kaluluwa, pero kung mamamatay si Terence, mawawala ang espasyo ng Jade, isa lamang itong grade 5 trash array disk. Kaya nitong ihiwalay ang elemento ng kidlat sa lugar na ito. Gayunpaman, ang iyong libing gamit ang kidlat ay kayang kumonekta sa elemento ng kidlat sa pagitan ng langit at lupa. Isang tama lang ang kailangan mo para mabasag ang basurang array disk na ito. Biglang napagtanto ni Terence na masyado pala siyang nadala sa sitwasyon. Para itong itlog, kung gusto ng sisiw na lumabas sa balat, kailangan itong maghintay hanggang sa lumaki ito at magkaroon ng lakas para gawin ito, ngunit kung may kumatok dito mula sa labas, mababasag ang balat nito. Parang balat ng itlog ang bukid, at si Terence naman ay parang pula ng itlog ng manok na hindi pa nagiging puti. Hanggat naglalagay siya ng sapat na puwersa sa labas, kaya niyang basagin ang pormasayon ng hindi man lang nasisira ang bukid. Senior Ghost, sa hinaharap, kung ipaalala mo sa akin ang mga bagay na iyon kanina, papatayin ka talaga nito. Wala nang oras si Terence para magsalita pa, nagsimula na siyang gumamit ng lightning burial. Gaya ng sinabi ng malademonyong bagay, ang libingan ng kidlat ay nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga elemento ng kidlat sa mundo. Wala ito sa saklaw ng disk ng restriction ng kidlat, kaya hindi ito maaapektuhan. Sandaling natakpe ng mga ulap ng kulog sa kalangitan ang isla, habang patuloy na kumikislap ang mga arko ng kidlat. Hindi pa na-activate ang paglibing gamit ang kidlat, ngunit ang momentum nito ay nakakagulat na. Bakit biglang may thunder? Mukhang hindi na tayo makakapaglaro pa. Terence, Master Linford, handa na ba kayo? Naramdaman ng lalaking nakamaskara na nakaitim na may mali, at ang lakas ng kanyang pag-atake ay agad na tumaas ng ilang beses. Biglang lumingon si Terence at itinulak ang kanyang mga kamay. Isang bagong super alchemy bomb ang lumitaw sa kanyang mga palad. Iba ito sa isang biglaang ginawa niya. Gumamit siya ng kahit 10 segundo para gawin ito, at ito ay ilang beses na mas malakas. Pumunta ka sa Yellow Springs. Sigaw ni Terence. Hindi nakaligtas sa kanyang kontrol ang super alchemy bomb, at sumabog ito sa kanyang palad. Kung hindi kontrolado ng kamalayan ni Terence ang kanyang sarili, siya ang unang mamamatay kung maglalakas loob siyang gumawa ng ganito. Ngunit ngayong mayroon na siyang kakayahang idirekta ang pagsabog, lahat ng shockwave ay nakatuon sa direksyon ng lalaking nakamaskara na itim. Sa pinakamarami, kaunti lang ang mararamdaman niyang epekto, ngunit wala lang iyon. Bahagyang nagulat ang lalaking nakamaskara na nakaitim. Nakaramdam siya ng panganib mula sa pagsabog, kaya hindi siya handang harapin ito ng harapan. Gayunpaman, bago pa siya makaiwas, bumagsak mula sa langit ang nakasisilaw na kidlat na parang talon. Ang electric field array disk ay hindi isang defensive array disk. Ang mga paghihigpit sa labas ay hindi nakayanan ang marahas na pag-atake ng lightning burial. Walang katapusang kidlat ang tumama sa isla nang walang anumang pagtutol, na walang iniwang espasyo para sa kidlat na tumama. Ito na talaga ang full-powered lightning burial ni Terence, at ito ang pinakamalakas na ginamit niya. Labis ang pagkagulat ng lalaking nakamaskara kaya hindi niya maiwasan ang atake ng super alchemy firebomb. Kinailangan niyang tiisin ang binyag ng dalawang napakalakas na atake ng sabay. Kahit isa siyang mid-stage Earth Splitter expert, agad siyang nasa masamang kalagayan. Muntik na siyang mapunit ng marahas na atake. Lalo na sa atake lasing, hindi na ito sariling lakas ni Terence. Hiniram niya ang kapangyarihan ng kidlat sa mundo, at hindi ito mas mahina kaysa sa isang tunay na pagsubok sa kidlat. Kung nandito lang ang lalaking nakamaskara sa peak stage mountain opening realm, malamang patay na siya. 5,999. Nagulat din si Terence, napakalakas ng lalaking ito. Nasa ilalim siya ng pinagsamang atake ng Super Alchemy Bomb at Thunder Burial, pero nakatayo pa rin siya. Ginamit niya ulit ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya tinangkapang tumakas. Nagpatuloy siya sa pag-atake. Kung hindi niya sasamantalin ang pagkakataong ito para patayin ang isang napakalakas na kalaban, siya ang mapapahamak kapag sa wakas ay nakahinga na ang kalaban. Kahit na makatakas siya sa pagkakataong ito, paano siya makakatakas ng napakaraming tao sa tabi niya?
Dahil sa mga patakaran ng kontrata ng proteksyon, kahit ang mga lumang halimaw sa Split Realm ay hindi maaaring ipanganak. Ang mga halimaw na nasa mid-stage Earth Split Realm na tulad nito ang mga nangungunang nilalang sa mga isla ng Sky Class. Sino ang maaasahan ni Terence para protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya? Siya lang ang nag-iisa. Ang walang katapusang arko ng kidlat ng Thunder Burial ay sumaikop sa buong isla, at si Terence ay maaaring pumunta kahit saan niya gusto sa isang isip lamang. Ang lalaking nakaitim ay wala ng lakas para magpakakol, sinusubukan niya ang kanyang makakaya para tunawin ang enerhiya ng kidlat sa kanyang katawan, at wala na siyang oras para alalahanin ang hindi mabilang na mga sugat na iniwan ng mga bomba ng apoy ng super alchemy sa kanyang katawan. Walang imak na sumulpot si Terence sa likuran ng lalaki at hinampas ang likod ng ulo nito gamit ang pinakamalakas niyang 5-element killing intent. Hanggat kaya niyang tamaan ang lalaki, kahit na isa siyang mid-stage Earth Creation Master, hindi niya mahahadlangan ang ganitong antas ng atake. Umungol ang lalaking nakaitim at biglang gumalaw ang kanyang katawan, umiwas sa atake sa huling segundo. Bagamat wala siyang oras para harapin si Terence, ang kanyang nakakatakot na likas na kakayahan sa pakikipaglaban ay nagligtas pa rin sa kanyang buhay. Wala talagang pakialam si Terence na ang kanyang Palm Mist Lightning Escape ang pinakamabilis na skill sa mundo, kaya ano ang ginawa ng lalaking nakamaskara para makaiwas. Nang makaiwas ang lalaki, bahagyang nagbago ang posisyon ni Terence. Hindi na niya kinailangang iurong ang kanyang palad dahil pareho lang ang magiging epekto kung tatamaan niya ang bagong lugar. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaiwas ang lalaki. Sinubukan niyang iwasan ang isang nakamamatay na suntok, ngunit tumama pa rin ang palad ni Terence sa kanyang balikat. Wala talagang pakialam si Terence sa resulta, ang 5-element killing intent ay maaari pa ring magdulot ng nakakatakot na pinsala kung makapasok ito sa katawan ng kanyang kalaban, at sa kidlat mula sa Lightning Burial, tiyak na mararanasan niya sa mid-stage Earth Creation Realm na ito ang ibig sabihin ng mas mabuting mamatay na lang. Kasabay nito, ginamit din ni Terence ang Fire Vortex, pinupunit at sinusunog ang Essence Spirit ng lalaking nakamaskara. Hindi gaanong naging epektibo ang galaw na ito noong siya ay nakabantay, ngunit ibang-iba na ito ngayon. Ang pagharap sa tatlong malalakas na atake habang sabay na ipinagtatanggol ang Essence Spirit ay isang bagay na kahit ang mid-stage Earth Creation Master na ito ay hindi kayang gawin. Maaaring walang direktang magagawa ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa, ngunit ang dinidiyos na vortex ng kaluluwa ay maaaring patuloy na sumire sa dinidiyos na kapangyarihan ng kaluluwa ng kabilang panig. Maaari itong direktang kumilos sa primordial spirit, at pagkatapos ay makaapekto sa resistensya ng lalaking nakamaskara na nakaitim sa ibang mga pag-atake. Pagsisisihan ng lalaking nakamaskara na nakaitim ang kanyang desisyon. Kung maaari niya lang itong ulitin, hindi niya sasayangin ang kanyang oras sa pakikipaglaro kay Terence at papatayin niya ito sa isang galaw lang. Sino ang mag-aakala na ang isang maliit na langgam na nasa tugatog ng huling yugto ng misteryosong Rice Realm ay kayang pilitin ang isang mid-stage Earth Creation expert sa ganoong kawalang hanggan? Ang walang katapusang bilang ng mga trump card ay talagang nakakatakot. Tumigil ka. Terence, mag-usap tayo. Hihingi ako ng tawad sa iyo, at saka ako susumpa na hindi na ako hahanap ng gulo sa iyo. Hindi. Sumusumpa ako na kaya kitang sundan. Para maging alipin mo. Basta tumigil ka. Takot na ngayon ang lalaking nakamaskara, nagmamakaawa na siya kay Terence, ni hindi man lang alintana ang mukha nito bilang isang mid-stage Earth Splitter. Kahit ang pinakamalakas na tao ay matatakot sa harap ng kamatayan, ngunit hindi naniwala si Terence sa kahit isang salita na sinabi ng lalaking ito. Para sa isang kalaban na hindi niya kayang kontrolin, kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong patayin ito ng direkta, magiging sapat ba siyang hanggal para bigyan ng pagkakataon ang kabilang panig na patayin ito? Hindi gagawa ng ganoon kaliit na pagkakamali si Terence, umaasa siya sa kapabayaan ng lalaking ito para baligtarin ang sitwasyon. Kahit gusto pa niyang magsalita, mapapawalang bisa niya ang lahat ng kakayahan ng gago na ito na lumaban muna. Nagsasabi ako ng totoo, kaya kung aipan ako. Malakas na umungol ang lalaking nakamaskara na nakaitim, ngunit ang tanging resulta ay ang kanyang kakayahang lumaban ay muling nabawasan. Maging ito man ay ang arko ng kidlat, ang 5 elementong pumapatay sa chi, o ang Divine Sense Vortex, nakakuha siya ng napakalaking kalamangan.
Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang lalaking ito ay tuluyang matatalo. Hindi nasiyahan si Terence dito, para sa isang taong kayang gumawa ng maraming bagay ng sabay-sabay, mas malakas ang mga galaw, mas maraming kapangyarihan ang kaya nilang ilabas ng sabay-sabay, lalo na't hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa paggamit ng kanilang espiritual na pandama o chi. Nang maramdaman na lumuwag na ang depensa ng espiritu ng lalaki, na nagbunyag ng maraming puwang at butas, hindi nag-atubiling gamitin muli ni Terence ang kamay na lumalamon ng kaluluwa, sa wakas ay hinaila palabas ang espiritu ng lalaki, naiwan ang malakas na katawan ng lalaki sa lupa, tuluyang dinurog ng kidlat at 5 elementong may intensyong pumatay. Nakahinga ng maluwag si Terence at medyo nanghina. Hindi dahil sa pagod siya, kundi dahil masyadong mapanganib ang labanan. Halos buong oras siyang pinigilan ng lalaking nakamaskara. Kung hindi lang dahil sa sorpresa ni Thunder Burial, hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Sa malayong dagat, nakikipaglaban pa rin si Gusia sa lalaking nakamaskara na nakaitim. Hindi niya muna planong sumisid sa malalim na dagat, marahil dahil hindi niya nakitang umalis si Terence. Pinulot ni Terence ang storage bag na naiwan ng lalaki. Akala niya ay bihira lang ito, pero tila para lang ito sa mga hindi sapat ang lakas. Hindi naman bihira sa malalakas na masters ang magkaroon ng storage bag. Tuluyang nawasak ang level 5 field, at hindi interesado si Terence na linisin ito. Nagpadala siya ng isang arko ng kidlat patungo sa kung saan naglalaban si Gusia at ang iba pa. Sa isang iglap lang, si Terence ay kumurap na ng ilang beses. Ang bilis ng teknik ng pag-akas gamit ang kidlat ay walang kapantay. Nang lumitaw siya sa kalangitan sa itaas ng labanan, hindi man lang siya nakita ng lalaking nakamaskara. Gusia, nag-level up ka talaga sa gitna ng labanan. Ginamit ni Terence ang kanyang purong enerhiya para manatili sa ere ng ilang sandali, habang gulat na nakatingin sa labanan sa ibaba. Malinaw na mas malakas ang aura ni Gusia, at patuloy pa rin itong tumataas. Ito ay isang senyales ng isang tagumpay. Gaano nakatagal? 2 minuto. Natural lang na nakapasok si Gusia sa maagang yugto ng pagbuka ng bundok. Hindi pa naririnig ni Terence na may nakakapasok ng ganito kabilis. Maaari bang ang hakbang mula sa makalangit na kaharian ng Dao patungo sa kaharian ng Titan ay natural at casual na tawirin tulad ng pagkain at pag-inom? O maaari bang ang mutated gene ni Gusia ay umabot na sa antas na hindi kayang tapatan ng langit? 6,000. Boss, napatay mo na ba ang lalaking iyon? Napakagaling niya talaga. Gaya ng inaasahan sa boss. Pero kailangan mo itong iwan sa akin, huwag mo itong agawin sa akin. Walang pakialam si Gusia sa kanyang antas, at hindi siya nagulat na napatay ni Terence ang isang mid-stage Earth Creation Master. Parang natural lang iyon. Ang tanging ikinababahala niya ay ang hindi na muling agawin ni Terence ang kanyang sparring partner. Bihira siyang lumaban ng ganito kulaya, at habang mas lumalaban siya, mas naiintindihan niya ang kaalamang itinuturo sa kanya ng apoy na Phoenix. Dahil dito, bigla siyang nakalusot. Noong si Gusia ay nasa dakilang bilog pa rin ng mahiwagang ascension, bahagya lamang siyang nawalan. Ngayong nakapasok na siya sa unang yugto ng pagkahati ng bundok at nasa dagat na, kaya na niyang tuluyang mapigilan ang lalaking nakamaskara na ito na nasa dakilang bilog ng pagkahati ng bundok. Tapusin mo na ang labanan at mag-iwan ka ng isa na buhay. Hihintayin kita sa isla. Huwag mong akitin ang mga makapangyarihang halimaw sa dagat. Nakita ni Terence na unti-unting lumalakas si Gusia at lumalakas. Walang dapat ipag-alala, kaya bumalik siya sa isla dala ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat pagkatapos magbigay ng ilang tagubilin. Sa utos ng kanyang amo, hindi nang ahas na magpaliban si Gusia at umatake ng buong lakas. Habang tumataas pa rin ang kanyang lakas, ang bawat atake ay mas malakas kaysa sa nauna. Ang lalaking nakamaskara na nakaitim ay sumisigaw sa sakit. Kung makakatakas siya, tiyak na pipiliin niyang tumakas. Sa kasamaang palad, nasa dagat sila. Kung gusto niyang makatakas mula sa isang dragon na ahas sa dagat, kakailanganin niyang magkaroon ng teknik sa pagtakas gamit ang kidlat tulad ni Terence. Sa ilalim ng pambobomba ni Gusia, ang lalaking nakamaskara ay nakapagpigil lamang ng 7 hanggang 8 hininga bago siya nahuli ng buhay ng isang kalaban na ang antas ay mas mababa kaysa sa kanya.
Sa huling sandali, wala na siyang kapangyarihang gumanti. Boss, nahuli ko na ang lalaking ito. Bumalik si Gusia sa isla at nagpalit ng anyo bilang tao. Inihagis niya ang naghihingalong lalaki sa harap ni Terence. Napahawak si Terence sa ere at hinubad ang maskara ng lalaki, na nagpakita ng mukha ng isang normal na lalaking nasa katanghaliang gulang. Ito ang tipo na hindi mapapansin ni Newman sa maraming tao. Sabihin mo nga sa akin, sino kayo, at bakit ninyo ako hinahabol? Ginamit Terence ang kanyang spirit sense para maingat na suriin ang bibig ng lalaki, tinitiyak na walang anumang suicide poison o anumang bagay. Tigilan mo na yan. Nasa kamay mo ang buhay ko. Gawin mo ang gusto mo sa akin, pero huwag mong isipin na makakuha ng kahit anong impormasyon mula sa akin. Medyo matigas ang ulo ng lalaki, nabugbog na siya ng husto ni Gusia, pero tinitingnan pa rin niya si Terence ng may paghamak. Sinampal ng malakas ni Gusia ang lalaking ito at nagpalipad ng kalahati ng kanyang mga ngipin. Tinanong ka ng amo at sumagot ka ng tapat. Kanino ka ba nagpapanggap na amo? Naniniwala ka ba na direktang tadteren ka ng lolo liger mo, papasingawan ka, iiho ka, at itatapon ka sa dagat para pakainin ang maliliit na isda? Murang sabi ni Gusia at muling sinampal. Iniluwa ng lalaking ito ang namuong dugo sa kanyang bibig, ngumisi, at tumalikod, hindi na nagsalita. Hindi takot ang patay na baboy sa kumukulong tubig, hindi ako makapaniwalang hindi kita kayang harapin. Boss, pwede ko ba siyang bugbugin ng husto? Galit na galit si Gusia. Humingi siya ng permiso kay Terence habang itinataas ang kanyang braso, handang bugbugin ang isang tao. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, malamig ang mukha. Walang saysay na bugbugin pa siya. Dahil ayaw niyang sumagot, hahanapin ko ang kaluluwa niya ng direkta. Namutla ang mukha ng lalaki, hindi siya takot mamatay, pero takot siyang ma-soul search. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay hindi talaga si Terence ang nag-soul searching, at tinatakot lang siya. Pero agad niyang nalaman na hindi nagbibiro si Terence, unti-unti niyang nilalamon ang kanyang espiritu ng isang malakas na puwersa. Hindi ito mabilis, pero dinurog ng takot ang kanyang puso. Teka, tumigil ka. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, tumigil ka. Muntik nang umihi ang isang eksperto sa malaking bilog ng hiteng kaharian ng bundok sa sandaling ito. Ang pakiramdam ng unti-unting paglamon sa kanyang sinaunang espiritu ay mas masahol pa sa kamatayan. Ang mga hindi pa nakaranas nito ay tiyak na hindi ito maiisip. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, magsalita ka. Bahagyang ngumiti si Terence at binawi ang kanyang pandama sa espiritu. Ang paglamon ng essence spirit ay isa lamang taktika ng pananakot, hindi ito madaling tunawin, at ang paghahanap ng kaluluwa ay isang bagay na hindi mapipigilan kapag nagsimula na ito, kaya mas mabuting huwag itong gamitin ng ganoon kadali. Galing kami sa Hidden Death Sect ng East Continent. Nandito kami para patayin ka dahil nakatanggap kami ng misyon. Sa totoo lang, wala kaming anumang sama ng loob sa iyo, Master Linford. Kung maaari mo akong palayain, kakanselahin ko ang misyong ito at hindi na ako hahanap ng gulo sa iyo. Pinagpapawisan ang lalaki, hinihingal habang tinatapos ang kanyang sasabihin. Hindi man lang siya naglakas loob na mautal, natatakot na baka hindi matuwa si Terence. Sekta ng Hidden Death. Kaya ang sekta ninyo ay isang organisasyon ng pagpatay. Sino ang naglabas ng misyong ito? Kumunat ang noo ni Terence. Bakit siya hinanap ng grupo ng mga assassin sa silangang kontinente? Kung ang mga tao mula sa Torrent City at Night Moon City ay dumating para maghiganti, hindi sana ito naging ganito kabilis. Maaari kayang mga assassin sila mula sa Morning Star City. Hindi ko talaga alam kung sino ang nag-post nito. Lahat ng ito ay gawa ng sekta. Kami lang ang namamahala sa pagsasagawa ng mga gawaing iniata sa amin. Kung papayag si Master Linford na palayain ako, babalik ako at aalamin ang bagay na ito para sa iyo. Tiyak na hahanapin ko ang taong nag-post nito. Pinakalma ng lalaking ito ang kanyang paghinga at sinamantala ang pagkakataong magmakaawa para sa kanya. Ilang assassin ang meron kayo sa sekta ninyo? Ano ang antas ng pinakamalakas? Anong antas ng lakas ang meron kayo? Hindi pinansin ni Terence ang lalaki at nagpatuloy sa pagtatanong tungkol sa sitwasyon sa Hidden Death Sect.
Master Linford, hindi talaga ako sigurado sa mga tanong mo. Ang kabuuang bilang ng mga assassin sa sect ay pinananatiling sikreto. Hindi sapat ang taas ng level ko para malaman. Ganun din sa lakas ng pinakamalakas. Pero sa palagay ko dapat may isang super expert sa splitting stage. Mapait na ngumiti ang lalaki habang nakatingin kay Terence, hindi ito kas-iya siyang sagot, at umaasa na lang siya na hindi magsisimulang mag-soul searching si Terence o kung ano paman. Mabilis na nagpatuloy ang lalaki matapos makita ang pagkunot ng noo ni Terence, ang ranggo ng mga assassin ng ating Hidden Death Sect ay nahahati ayon sa lakas at bilang ng mga misyon na natapos. Sa unang tingin, nahahati sila sa 4 na ranggo, langit, lupa, itim, at dilaw. Sa katunayan, mayroong mas mataas na ranggo ng Saint Ranked Assassin, ngunit kakaunti ang nakakaalam tungkol dito. Pareho kaming mga Earth Grade Killer ng isa pa. Ang Earth Stage at Mountain Opening Stage ay mga Earth Grade Killer lang. Kung gayon, ano ang mga kinakailangan para maging isang Heaven Grade? Bumigat ang puso ni Terence. Ang lakas ng Hidden Death Sect na ito ay tunay na hindi maarak. Ang lalaking pumihil sa kanya na halos mawala ng kakayahang makatakas ay isa lamang Earth Grade Killer. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.